Hi guys! Welcome back na naman sa aking YouTube channel. Kung bago ka lang sa channel ko, paki-subscribe na lang at i-hit mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga videos na i-upload ko. Guys, ngayon naman ang isi-share ko sa inyo kung paano mag-troubleshoot ng power tools. Ang power tools na pala na ito troubleshoot ko ay itong isang electric drill na Lotus. Nabili ko pala to sa junk shop na malapit sa amin. 100 pesos ang bili ko nito. Ngayon, susubukan ko. Ito troubleshoot ko kung anong problema nang sa ganun ay magamit ko. Kasi kumpleto pa naman, no? 100 lang ang bili ko nito, no? At kung ito ay sunog man, pwede natin itong i-rewind. Ituturo ko sa inyo kung paano mag-rewind ng mga power tools para matuto rin, no, yung sino mang gusto matuto, yung interesado ay matuto siyang mag-rewind ng mga armature. Kaya huwag nating patatagalin pa. Pero bago ang lahat, kunting intro muna tayo. Guys, ito palang mga power tools ay meron itong dalawang winding. May winding siya sa armature at may winding siya sa field winding. Bali, ang armature yung nasa rotor, no, yung umiikot. Tapos ang isang winding naman yung nasa stator bali niya. Yun ang field winding. Ngayon, ang gagawin ko, isa-isahin ko to i-check kasi nabili ko lang to sa junk shop. Hindi ko alam kung ano ang problema nito. Wala akong idea. Ang gagamitin lang natin ito pala sa pag-check ay itong ating multimeter. Gagamit ako ng Sanwa dito na analog. Wala namang problema, no, kung anong tester ang gagamitin nyo, digital man or analog. Basta mayroon siyang panukat, no. Isiset natin siya sa times 1 sa resistance. Yan. Nakasit yan. Testing muna natin kung papalo ba itong ating tester. Yun, pumalo siya. Isisit muna natin sa 0 ohms. Ayan, 0 ohms na. Balik. Ito palang mga power tools, no. Halimbawa, electric drill, grinder, planer, circular saw, jigsaw, sander, o ano pa man yan. Itong sa pagtesting pala, nakasit tayo sa times 1, dapat mayroon tayong masukat, no. Once na nilagay natin itong dalawang test probe dito sa magkabilang terminal niya, dapat mayroon tayong masukat na resistance kapag pipindutin natin itong switch niya. Kasi diretso na yun, no, dadaloy na yun papunta sa winding. Pero kung sunog yung winding ito sa armature man or sa field winding, yun, wala tayong masukat. Pero pag mayroon tayong masukat, ibig sabihin, may buo pa ang kanyang winding bali, no. Ganito lang ang gagawin natin sa pag-troubleshoot, basic, no. Ilalagay rin natin sa kabila, kabilaan na. Yun, titingnan nyo yung tester yan. Hindi pa siya pumapalo, di ba? Kasi hindi ko pa pinindot itong switch na. Susubukan ko pipindot kapag papalo to, ibig sabihin okay ang kanyang winding. Pag wala naman, pag halimbawa pinindot ko itong switch niya, tapos wala tayong makita dito, hindi siya papalo, wala tayong resistant na masukat, ang mga posibleng sira niyan, posible dito sa mill plug, may problema, may naputol, alin mo sa dalawa, o kaya yung cord, itong wire niya, may naputol sa ilalim, o di kaya yung switch niya, kung hindi naman switch, posible rin yung field winding, kung hindi naman yung field winding, baka doon na sa armature ang sira, no? Pero dapat lahat yan, dapat talaga mayroon din itong carbon brush, kasi pag wala rin itong carbon brush sa loob, wala rin talaga tayong masusukat. Hindi ko muna bubuksan dahil hindi ko pa na-testing, no.
Pag halimbawa, na-testing ko na dito, tapos wala tayong masukat, yun pa lang tayo magbubukas. Iba kasi yung electric drill sa grinder, no? Kasi yung electric drill, ay yung carbon brush, nasa loob. Kailangan mo munang buksan talaga, no? Babaklasin, titingnan. Iba sa grinder. Kasi yung grinder, kung makikita nyo, mayroon yung butas dito. Mayroon yung lagayan ng carbon brush. Pwede mo nang buksan agad yun, no? Titingnan. Baka hilis na, no? Pero ito, nasa loob kasi. Kaya hindi ko muna bubuksan. Ititis ko muna. Ngayon, ititis ko muna itong terminal niya. Dalawang terminal. Yan, kung makikita nyo, hindi pa pumapalo yung tester. Kasi hindi ko pa pinindot. Subukan ko namang pipindutin yung switch niya. Dapat papalo yan. Kung okay pa yung winding, no, kung buo pa. Kaya, subukan ko. Yan, kung makikita nyo, yan, pumapalo siya, no. Titingnan natin ulit, eh. Yan, pumalo siya. Mayroon siyang 18 ohms, 16. No, kung makikita nyo pumapalo, ibig sabihin okay siya, no. Ngayon nagtaka ako bakit ko to nabili sa junk shop, okay naman siya. Subukan kong supplyan, pagganahin. Pero ito lang, tips ko lang, no, isa sa mga tips ko. Hindi ibig sabihin na pag okay na dito ay okay na yung winding, no. Kailangan pa natin itong isusupplyan kasi mayroon kasing iba, halimbawa yung field winding, hindi siya naputol pero shorted na siya kasi coil yan. Posibleng nagkadikit yung dalawang wire, natanggal na yung insulation, tapos hindi siya naputol, kaya mayroon pa rin tayo masusukat, no. Pero pag tinisting natin yan, iba na ang tunog yan, uugong na yan. O di kaya pag sunog naman yung armature, uugong rin yan, kaya kailangan pa rin natin ito susuplayan. Ngayon, parang nagtaka ko bakit tinisting natin, okay naman, no, bakit ko ito nabili, ano kayang problema nito. Pero babaklasin natin ito, no? Depende na ngayon yun, ititesting muna natin, susuplayan para malaman natin. At saka isa rin yung napalatandaan kapag pulsar bore na yung winding niya, yung armature man o yung mostly dito armature at saka field winding, uugong lang to, tapos ang lakas ng spark dito sa commutator bars na dito, yun makikita natin yan sa may butas. Pero ngayon dahil okay naman, bago ko bubuksan to, kailangan ko muna susuplayan to kasi may nasukat naman akong resistant, eh. Ibig sabihin buo kanyang winding, no. May carbon brush pa to kasi yun nga, may nasukat tayo. Susuplayan ko muna, ititesting ko. So, papakita ko sa inyo kung okay ba. Guys, okay talaga siya, no? Okay, no, kung makikita nyo, ayun, naririnig nyo, okay ang tunog niya, walang ugong. Kasi kapag grounded kasi armature to, uugong lang, ganun ang tunog niya, balik, parang ganun. Tapos yung ikot niya, hindi sa ikot, tapos uugong lang. Ito okay talaga, nagtaka ko bakit ito bininta, no? Bakit ginawa sa may-ari nito? Baka tinapon o bininta sa nangangalakal. Sayang ito, Testing ko muna ulit sa inyo. Dapat ito, masasabi kong okay to, hindi siya pulsar burning winding kasi yung spark ng carbon brush dito ay normal lang, hindi malakas yung spark nito. Papakita ko sa inyo sa butas. Yan. Normal lang talaga, kung makikita nyo. Ang spark niya, konti lang, tapos yung tunog, hindi naman umuugong. Ang kabilaan, titingnan ganito yung butas, kung ang spark ko, malakas ba. Susubukan natin i-reverse, yan. Kung magre-reverse ba ang kanya. Ayan. Kung nagre-reverse naman, balik natin. Forward. Yan, iikot naman. Naka-drill to. Subukan natin sa hammer. Mayroon rin siya, no?
ang swerte ko nito nabili ko lang ito na 100, no? Okay pa pala, buo pa. Subukan muna natin lagyan ng drill bit kasi nagtaka ko bakit okay naman siya, bakit to siguro baka tinapon to na may-ari siguro. Sayang Subukan ko muna lagyan ng bit, testing ko. Baka mayroon kasi iba umiikot naman sa pero sira na yung gear niya, yung sa loob. Hindi na rin siya kumbaga wala ng puwersa. Kaya testingan ko muna. Lalagyan ko ng bit to, lalagyan ko ng drill bit. Iyon lang. Wala na. Guys, ito pala ang dahilan siguro. Kaya siguro to binintan na may-ari, no? O kaya tinapon siguro. Kasi yung teeth pala nito sa chuck niya, ito ay chuck niya, yung ngipin niya bali ito ay wala na, pudpud na. Hindi na maiikot ng maayos kasi wala na kung dito, oh. Yun, wala. Ayaw makagat kasi wala, ubos na. Ito lang pala ang problema siguro. Pero huwag kayo mag-alala kung mayroon kayong power tools tulad dito, electric drill, kung nasira yung chuck, pwede naman itong mapapalitan, pwede naman itong palitan, may spare naman ito. Siguro ang may-ari nito, wala sa sure idea kung pwede ba itong palitan o hindi, kaya siguro niya bininta na lamang sa junk shop. Pero ito, pwede itong papalitan. Kung makikita nyo, yan sa loob yan, mayroon yang screw dyan. Tatanggalin mo lang yung tornilyo na yan. Tapos ihigpitan natin to yung shafting nga dito sa loob. Tapos iikutin lang to. Ganun lang pagtanggal ang chuck, no. Kaya sayang, no. Na kumbaga ako, jackpot ko to. Nabili ko lang to ng 100. Tapos okay pa palang kanyang winding. Hindi ko na lang to babaklasin, no. Kasi kung makikita nyo, okay naman. Tinisting ko, walang ugong. Normal yung kanyang tunog, yung ikot, okay lang. Ang problema pala nito ay ito lang chuck niya. Na yung ngipin niya dito ay pudpud na. Pero mabibilihan to, may spare nito. Siguro ang presyo nito nasa 350 to 500, nasa ganyan siguro. Kung ang tsansya ko. Kung pagpalagay na natin 500 ang chuck nito. Tapos bili ko sa junk shop 100 lang. Gagastos lang ako ng 600 pesos. Mayroon na akong drill, no? Impact drill, ha? Lotus pa ang kanyang brand. Ayos 100 lang ang bili ko. Kaya sulit na sulit, no. Guys, kung mayroon kayong power tools, huwag nyo basang itatapon kasi madali lang i-repair to. Dahil okay naman to, hindi sa sunog, hindi ko na to i-rewind, no. Huwag kayong mag-alala, bibili pa ako ulit sa junk shop ng mga power tools. Maghahanap ako ng sunog para i-rewind ko, ituturo ko sa inyo kung paano mag-rewind ng mga power tools. Ito, swerte ako nito 600 lang, may drill na ako. Kasi, chance ko sa chuck siguro nasa 300 to 350 to 500. Pagpalagay natin yung 500, no? Tapos, 100 sa junk shop bili ko, total 600. Mayroon na akong drill, impact drill, ayos Gagawa na lang ako ng ibang video, no, bukod kung paano to tatanggalin, paano to papalitan ng chuck. Dahil wala akong chuck ngayon, bibili pa ako doon sa hardware. Kaya swerte ko nito. Gagawa na lang ako ng ibang video, no. Sige lang kung maghahanap ako sa junk shop na may mga sunog na power tools para maituro ko sa inyo kung paano mag-rewind. Sana ang maikling video nito ay nakatulong sa inyo at sana ay nagustuhan nyo. Sa hindi pa pala nakapag-subscribe, paki-subscribe na lang. At sa next video ko, ito papakita ko sa inyo kung paano to papalitan ng chuck. Yun lamang palagi. Ingat-ingat. God bless.